Si Ting Caturla, isang leader ng Filipino community dyan sa Canada, ay makakasama natin na via Zoom. Sir Ting, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Magandang hapon po dito sa Vancouver. Oo nga pala. Alas 4 ng Sabado, Linggo. Oo nga pala. Okay, kumusta ngayon dyan? Kumusta mga kababayan natin matapos itong pangyayari, itong trahedyang ito, Ting? Ang kababayan natin ay sama-samang nagluluksa at saka ramdam ng bawat membro ng komunidad, hindi lang Pilipino pati yung ibang lahi, ay nakikipagsimpatya sa pagdadalamhati ng mga Pilipino. Lahat ng mga suporta ay ng pamahalaan ay naabot para sa mga naulila pati yung mga nakasaksi sa pangyayari. Magiging traumatic sa kanila, binibigyan sila ng counseling support and stress debriefing. Ting, itong pangyayari na to, magkaiba kasi yung report. May report na siyam ang casualty, meron namang nagsasabi na 11. Officially, dyan po ba sa Filipino community sa Vancouver, especially sa Vancouver, ano ba ang report na natanggap nyo as to the number of casualties? Nung kagabi, wala pang confirmation yung police. Mga sabi-sabi, umaabot ng 20. Uh-huh. Pero takas mahigit na more than 40 yung nasugatan at saka malughang na nasaktan. Pero kanina sa tanghali as of 12 noon, naglabas ng official statement ang pulisiya. Sinasabi nila na 11 ang namatay, ang nasawi. Tapos more than 20 ang nasugatan na nagpapagamot sa siyam na iba't ibang pagamutan dito sa Lower Mainland ng Vancouver. Lahat ba ng dadagdag pa yung casualty kasi iba talaga critical. May mga critical. So lahat ba ng mga namatay at nasugatan mga Pilipino, Ting? Hindi pa nasabi, pero majority Pilipino kasi majority yung nagpunta doon ng festival is mga Pilipino. Pero marami din mga ibang lahi, mangilan-ngilan na nakisaya kasi mga kaibigan nila Pilipino. At saka iba naman is maganda yung experience nila sa Filipino culture. Kaya nagpunta sila doon. Yung po bang 30 years old na driver ng SUV na to, ano bang lahi ito, Ting? Ang sabi ng sa police, pero hindi naman malinaw, pero may mga nagbanggit na Vietnamese Chinese ang niya. Tapos dito na siya sa Vancouver lumaki. Tapos meron siyang history ng police incidents, tapos may mga records sa mental health. Tapos may nagsasabi na kalalabas din daw sa mental institution. Nako po. Saka nung pagkatapos ng magasa siya ng mga tao, pilit niyang tumakas. Pero nasakote siya ng mga matatapang na mga Filipino bystanders. Tapos kinuntain siya, tapos may dumating yung police. At saka tinanong sila sorry nang siya lang ng sorry. Parang yung sorry niya parang walang masyadong emosyon, parang normal lang na Oo. Sa mga nakakita, talagang yung pangyayari sadya at hindi aksidente. Hindi po. Pero na-roll out ng mga pulisiya na it's non-terrorism. It's sa kasulukuyan iniimbestigahan 100 kapulis ang inatasa na mag-imbestiga sa motibo ng itong mamang to. Tapos may pati iniimbestigahan din nila yung security preparations ng festival, lahat ng mga detalye ng ganyan. So far wala pa silang statement sa ganun. Pero may nagsabi na yung
yung ibang roads walang masyadong balakid, walang roadblocks. Oo. Tapos hindi ganun palaki katibay yung parang harang. Mm-mm. Tapos yung mga magkataon kasi nung pagkatapos ng performance ni Apple the App, nabasa ng mga tao, siyempre dadaan ng food truck, ay gutom sila, so namimili kumain sila. Mm-mm. So yun ang tapat na pumasok yung Yung suspect. suspect. So Oo. bukod dun sa aspeto na may problema to, baka may problema to sa pag-iisip, kalalabas lang sa mental institution, wala pa bang impormasyon kung meron ba siyang kaaway na Pilipino o meron bang mga background itong taong ito na galit sa mga kapwa niya Asyano? Kasalukuyang iniimbestigahan nila yung motibo sa ngayon, Mm-mm. according sa pulisiya. Mm-mm. Okay, pero ikaw Ting, may mga personal kang kakilala do sa mga nabiktima? Meron po isang co-member ko na active sa community organizing. Oo. Yung yung brother-in-law nasawi, pati yung pamangkin niya nasawi. Naku. Tapos ang nakakalungkot kasi isa sa mga sa 11 na nasawi, Namatay. isa yung bata, Bata. musmos. Ilan taon? Isang musmos. Ilan taon 'yun? Hindi pa sinasabi, parang toddler. Toddler? Toddler lang. Siguro mga Mario Joseph. oo. Ay, nako. Mariusep. Nakakapangdumo kasi kung talaga yung mga naglabasan yung mga graphic videos, pero inakiusapan namin yung komunidad na be sensitive sa mga naulila, so wag na natin i-share. Oo, tama. So yun ang nakita ko yun, pero nakapanlumo. Oo. Matagal Pero niya- ganun pa man yung Filipino community, parang yan yung marami sila ngayon ino-offer na yung vigil, bawat parish, Mm-mm. community. Tapos yung mga ibang lahi, yung temple nila, yung sa mga East Indian, yung Sikh, tapos yung mga Buddhist, Oo. rin sila, nakisimpatya rin sila, mayroon silang parang memorial. Oo. Sa kanina nga mayroong malaking fun run na pinakamalaking fun run na traditional dito yung Vancouver Sun Run, wherein 50,000 na katao ang sumali. Mhm. Pero hindi pa rin na roll out ng pulisya na kailangan pagpatuloy kasi siya yung parang hindi naman parang pattern or hindi related doon sa Oo. parang incident na kakaiba, ibang kwan. So, natuloy pa rin yung fun run, pero nagkaroon sila ng moment of silence. Lahat ng politicians dito kinabukasan, merong federal elections dito, yung Prime Minister na kasalukuyang tumatakbo si Prime Minister Carney ay nakikipasimpatya lahat ng mga tumatakbo sa pagiging premier ng Canada, Prime Minister ay nakikisimpatya. Oo. Isa nga doon yung nandun isa si Jagmeet Singh, yung NDP. Nandun siya mismo sa pangyayari, yung concert na yon Oo. ni Apple. So ito'y annual event, matagal nang ginagawa ng Filipino community dyan, at kasama ka ba sa organizer nito, Ting? Sa itong event na to, hindi ako kasama kasi mga kaibigan ko yung organizer. Oo. Ang event namin madalas is yung Pinoy Festival, isa pa nakamalaking festival dito sa buong Canada. Pangatlong taon namin. Last year, ipinadala ng TFCC Martin Rivera, meron kaming 30,000 people. So, declared na yun na pinakamalaki sa buong Canada. We're in inclusive, lahat na ibang culture. Pero itong Lapu-Lapu, pangalawang taon pa lang po ito kasi Pangalawa ito pa is lang. spearheaded na ng isang member of Legislative Assembly na kalahating Pinay, kalahating puti. Oo. Sa yung nanay niya taga Cebu, tapos sabi niya may descendant ni Lapu-Lapu. So pangalawang taon to. So parang celebration ng heritage, culture, tapos yung pagkain, lahat ng all about bringing the Philippine experience here in the mainstream Canada without Canadians flying to the Philippines. Ang kilala namin dyan So sila pangalawang taon.
Ang kilala namin dyan, Ting, sila Ray Fortaleza tsaka si Ray Kalinisan. Oo. Okay lang naman ba sila dyan? Mga katropa po namin yan, mga Ayun. kaibigan ko po, sila Ray Fortaleza. Oo. Mga ano yan. Kasi dito sa Vancouver, marami kaming mga kanya-kanyang mga advocacies. Ako advocacy ko as diversity and inclusion, pati Filipino empowerment, community engagement. Si Ray Fortaleza naman is more on media. So may kanya-kanya, pero at the end of the day, sama-sama kami para sa ikaunlad ng Filipino community. Okay. Ting, maraming salamat sa update. Makikibalita uli kami sa inyo. Thank you. Oo, ganun po. Maraming salamat. At saka Apo. ano lang, ang pinaka-lesson dyan ay si Lapu-Lapu at matapang. Pilipino ay sama-samang magiging matapang sa pagbangon at pagdadamayan, damayanan. Okay. Ting, thank you. Si Thank Ting you. Katurla, Filipino Community Leader dyan po sa Vancouver, Canada.